Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 3:30 in the afternoon here in the Philippines. Medyo mahina ang boses natin ngayon. Ngunit patuloy pa rin tayong magbablog at Merry Christmas sa inyong lahat. Hope nasa mabuti kayong kalagayan ngayon at nasa pamilya kayo, no? Enjoying your family. Okay? So, una nating pag-uusapan. Gusto ko lang pag-uusapan ito guys kasi trending ito ngayon sa social media. Kumakalat na naman itong usap-usapan na ito. Itong si Daryl Yap ay may parang part 2 ng Made in Malacanang. Tinatawag niya itong martyr or murderer. At ito ay maraming nagre-react na netizens. Iba-iba ang mga reaction. Ngunit ito ay i-vlog natin, babasahin natin itong balita ng Manila Bulletin kung ano ang mga nangyari sa paglabas ng trailer ng kanilang ginawa na pelikula. No? Ito ay kaabang-abang na naman na pelikula guys. Ito ay tungkol rin sa mga nangyari sa panahon ng mga yung kay Marcos at yung mga Aquino. Okay? Sa politika noon. Okay? Pero bago natin ito itatalakay, bago ko yan ipapakita yung trailer ng Martyr or Murderer or the Made in Malacanang Part 2, importante, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And guys, itong Donmar TV natin, please consider na i-subscribe at i-follow ito sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga yung mga trending nating mga political balita, no? So mag-subscribe and follow kayo. Okay? So sabay-sabay tayong mag-subscribe and follow. 1, 2, 3, go. Thank you very much. Okay? At itong Caveman Coffee, ito ay available na sa Shopee. Ito yung Merry Christmas pala sa Caveman Coffee. At ito yung recommended ng Donmar TV. Bili na kayo sa Shopee. At itong t-shirt natin, Merry Christmas. Very colorful t-shirt ng BBM Sara. Donmar TV t-shirt natin. Bili na kayo sa Shopee bilang suporta nyo sa akin. And by the way guys, maraming salamat sa mga audience ko dito sa Donmar TV na nagbibigay ng stars sa akin. Isa na yan si Ate Ehe Closen. Maraming salamat sa 100 stars ma'am. Nakita ko yung binigay mong star sa akin. Maraming salamat sa pamasko mo sa akin. Thank you very much Ate Clo. I love you. Okay, so una nating pag-uusapan ay itong balita ng Manila Bulletin na tungkol nga dito sa controversial na pelikula na ginagawa ni Daryl Yap, itong Martyr or Murderer, which is naging controversial rin ito noon yung kanyang Made in Malacanang. So parang sequel ito sa kanyang ginagawang trending box office na movie na Made in Malacanang, which is entitled Martyr o Murderer. Okay? Sabi dito sa headline, napakasinungaling mong tao. Teaser ng MOM. Inilabas ng netizens, excited na raw manood. Okay? So marami sa ating mga audience, especially itong mga loyalista, mga what they call that one, mga tumatangkilik at sumusuporta kay PBBM ay nag-abang dito sa movie na ito. Okay? So, teka muna guys. Let me refresh this one so that we can interact with the picture. Okay? Okay. Interact. Okay. Yan. Napakasinungaling. Okay, nabasa ko na yan. Sa ilalim dito is meron itong inilabas na ng Vincentements ang official trailer. Yeah, kaya nga inilabas na yung trailer na ito, no? At ito ay mapapanood sa kay Daryl Yap na Vincentements na ito ay Vincentements sa kanyang
YouTube channel. At ito ay papakita natin, ito yung trailer ng Martyr or Murderer at mag-react tayo. Ba't ba nilalagay mo sa pedestal yung Marcos na yun? Nasasaktan ako kapag sinasabihan ka nilang mamamatay tao. Patay na si Ninoy. Baka tayong pagbintangan. Napaksinungaling mong tao. Grabe guys. Nakikilabutan ako sa trailer pa lang ha. Again, sa mga nabitin dyan, okay, i-play natin again yung trailer, okay? I-play natin. Ba't ba nilalagay mo sa pedestal yung Marcos na yun? Nasasaktan ako kapag sinasabihan ka nilang mamamatay tao. Oh, yan, si ano yon? Si Amy Marcos ron. Sinabihan niya si Ferdinand Marcos Sr. na nasasaktan raw siya pag sinabi mong mamamatay tao. So yung martyr or murderer, ang pinatutungkulan dyan ay si Ferdinand Marcos. Patay na si Ninoy. Baka tayong pagbintangan. Oo nga, kasi usap-usapan kasi na itong mga Marcoses ay isa sa mga pinagbibintangan na siya raw ang kumuha ng buhay ni Ninoy Aquino. Okay? So, maraming posibleng mga conclusion, no? Maraming mga opinion ang kanya-kanya mga political analyst, no? Napaksinungaling mong tao. Itong si Ferdinand Marcos raw ay sinabihan niya itong si Ninoy Aquino na napakasinungaling mong tao. So, kayo nang humusga dito sa movie na ito kapag lumabas na ito. Anong reaction nyo? Ano ang magiging what will be our own view with the movie? Kung anong masasabi natin? Ayan. Okay? So, malapit na yan. That will be next year after this new year. So, abang-abang lang tayo, guys, kung ano ang tawag dito. Ano yung kalalabasan dito ng movie na ito. Kung ito ba ay mag-trending again, ito ba ay box office pa rin kagaya ng Made in Malacanang, no? So, nakita nyo na ang trailer, no? Sabi dito, wait muna. Samantala, umabot na ng mahigit 78k views. So, yung ngayong trailer na ito, no? 78k views na raw. Pero ngunit ngayon, na-check ko, halos nga, ano na marami na. Tingnan ko muna sa YouTube ha, kung as of now, how many views na itong Martyr or Murderer. Okay? Kasi ito luma na yung ano. It has already reached what do you call this one? Wait muna. Sa Facebook, sa YouTube, it reached 70,000 views. Pero dito naman sa Facebook, ilan kaya yung views, no? Ben Sentiments. Okay, tingnan muna natin yung views dito. Sige ka, Ben Sentiments. Teaser of Martyr or Murderer. Ito. I don't want a lot for Christmas. Ayan. Ba't ba Teka muna guys ha. Siguro yung 70,000 views na sinabi ng kasi 50,000 views lang yung sa kay Daryl Yap na YouTube channel. Dito naman sa sa Manila Bulletin, it reaches 70,000 views, but hindi ko alam kung hanggang ngayon ay 70,000 pa rin. Okay?
So, sabi dito ng mga netizens, can't hardly wait. You are the best director, Daryl Yap. Yan ang mga sabi nila. Okay? So, ito pa. Nakakilabot direct. Madaming na namang iiyak na mapalabas ito. Kasi alam naman natin ng mga dilawan dito ay papalag talaga yung mga dilawan dito, di ba? Itong si Vince Tanyada rin ay siguro magpapalabas rin siya ng version ng sa mga Aquino rin, di ba? So, let the taong bayan decide kung saan sila maniniwala, no? Sana yung kabilang sa both na magkabilang kampo ay wag nang magbatikos ng mga ginawa niyong mga pelikula. Okay? Let the people decide kung saan sila maniniwala, no? Wag yung too much convince kasi yung magko-convince ka kasi parang hindi nakapanipaniwala, di ba? Ito pa, feeling ko hindi mag-i-enjoy sa MMFF ang mga kakamping kakaisip sa teaser na ito. Oo, siguro yung mga Leni Robredo supporters, yung mga mga dilawan ay talagang papalag dito sa ginawa ni Daryl Yap na another MOM, martyr or murderer, no? Papunta pa lang tayo sa exciting part ng history. Nako, malamang magagalaiti na naman ang mga apektado. Good job, direct. Can't wait for this movie. So here in our vlog sa Donmar TV, patas tayo. No? Wala akong kakampihan sa mga yung gusto ng martyr or murderer. Hindi naman ako kakampi sa mga dilawan or kakamping, no? But I will let the audience decide kung ano ang masasabi nyo sa movie. Kasi at too early pa hindi pa natin nakita ang movie. So it's very unfair sa part naman ng mga Aquino if maghusga tayo kaagad sa movie ni no? Unfair din sa part ng kay Daryl Yap kung huhusgahan rin natin, no? So let's wait. As of now, nasa gitna tayo. Hindi pa natin alam kung talaga bang hindi natin alam. Baka magugustuhan ito ng mga kakamping. Hindi natin alam kundi mas lalong magagalit ito mga kakamping o hindi natin alam na baka puro naman mali yung mga yung history na ginawa ng pelikula, no? Pagbabasihan, hindi natin alam. Kasi hindi pa nga lumabas itong movie na ito. Okay? So, Talk of the Town teaser pa lang, marami ng galit na galit. Ha. Hanggang galit na lang sila kasi pag nilabas na to, lalong ikayayaman ito ni Daryl Yap. Imagine teaser pa lang kumukulo ng dugo nila. In fairness to Daryl Yap guys, teaser pa lang noon, yung ating balhibo ay kinikilabutan na tayo eh. So, for sure, I will watch this movie, no? I will support Daryl Yap. Kasi sinuportahan naman natin siya sa panahon noong Made in Malacanang, no? Pero dito, di pa tayo makapag-decide. Ang sa akin lang ay sana naman both parties, no? Kasi magpapalabas rin itong si Vince Tanyada ng version niya eh. 'Di ba? Para sa akin, wag nang mag-komentaryo sa mga itong si Vince Tanyada, wag nang mag-comment sa yung masakit na mga komentaryo sa pelikula para naman itong si Daryl Yap ay hindi rin mag-komentaryo ng masama sa pelikula ni Vince Tanyada. Kasi pareho kayong artist, pareho kayong director, pareho kayong may fans na may humahanga sa inyo. So, let the people decide. Okay? Kasi, kung sino kasi, para sa akin, kahit nga yung taong bayan, ay they have their own biases. No?
Mismo ako may sarili akong bias rin. Kasi tao lang tayo eh, 'di ba? So we have our own biases. Pero tingnan lang natin kung sino ang mas maraming manood sa movie na ito. Okay? At ano ang magiging reaction? Marami ba ang tututol? Marami ba ang pabor? Diyan ang ating abangan. As of now, hanging tayo, hindi tayo makapag-judge muna. Wow, this is amazing, Daryl Yap. You are the best director. I can't wait again to watch. Yan. Okay? So yan ang mga reaction ng mga netizens dito. Okay? So again, papanoorin na naman natin. Ba't ba nilalagay mo sa pedestal yung Marcos na yun? Nasasaktan ako kapag sinasabihan ka nilang mamamatay tao. Patay na si Ninoy. Baka tayong pagbintangan. Napaksinungaling mong tao. Grabe guys. Hindi ko alam kung talagang nangyari yon yung talagang harapan sila ni Ferdinand Marcos at si Ninoy Aquino, no? Napakasinungaling mong tao. Di ko alam baka si Amy Marcos na naman ang nag-enumerate dito sa sa nangyari ito. Baka totoo ito, pwede na itong nagsisinungaling ba itong si Amy Marcos sa kanyang pag-enumerate, no? Kasi sa Made in Malacanang, parang si Amy Marcos kasi ang nakakita sa loob ng kung anong nangyari sa Malacanang. Baka siguro ito rin sa Martyr or Murderer, sila pa rin ang nakapagsabi. Kasi itong mga pangyayari ito ay basing on the trailer, sa loob pa rin ng Malacanang ang mga settings, di ba? So, kaya nga, pamilyang Aquino rin, hindi makapagsabi na totoo ba ito o hindi. Kasi wala sila sa ibang mga scenes dito, hindi sila present eh. Ang makapagsabi dito ay si Ninoy at si Ferdinand talaga, no? Ninoy Aquino at itong si former President Ferdinand Marcos, na siguro kung saan sila ngayon, nasa langit na ba silang dalawa, sila yung makapagsabi kung totoo ba itong enumerate ni yung ninarrate ni Amy Marcos, di ba? So, yan. This is at the end of the day, this is still a movie. Okay? We have our own imagination, we have our own prediction, we have our own analysis. Daryl Yap is only making this movie, no? Pero hindi ibig sabihin na lahat ito ay talagang nangyari. Depende na yan sa mga manonood kung ano ang view ninyo. For me, hindi pa ako makapag-comment, react dyan. Kasi hindi pa nga teaser pa ito eh. Di ba? So, sa teaser na ito, marami pang pwedeng mangyari eh. Baka merong silang twist, di ba? So, guys, kayong mga audience ko dito, it's Christmas time. Libre kayong mag-comment, mag-react sa vlog natin ngayon. Anong masasabi nyo sa upcoming movie ni Daryl Yap? Comment, react kayo, okay? So, enjoy this vlog. Enjoy sa pakikinig sa ating vlog ngayon dahil it's Christmas. Stay safe sa inyong bahay. Relax muna tayo sa mga trabaho natin at enjoy muna tayo sa pamilya natin sa loob ng bahay, okay? Merry Christmas sa inyong lahat. Don't forget yung aking pamasko, ha? Bigyan nyo ako. Joke lang. Merry Christmas, guys. Bigyan nyo ako ng pamasko. Parang meron akong pang joke. Anyway, Merry Christmas sa inyong lahat. Enjoy lang kayo dyan. And patuloy natin ipaglaban ang ating Republikang Pilipinas ng mga great leaders. Mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day. Merry Christmas. Enjoy everyone. God bless.